Wedding cake naman tayo for today's video. Mga mi, tara na G! Napaka-simple pero napaka-elegante ng design ng napili ni customer. Ang nakakatuwa pa ay hindi naman talaga taga Pampanga si bride, pero talagang sa atin siya umorder dahil dito sila magpapakasal ng kanyang fiancé. Amazing, diba? Amazing! Ang color theme ng wedding nila is ivory and peach, kaya ganun din yung color ng cake na na-request ni customer na meron lang mga yellow and orange na artificial flowers. Ayan. Gaya nga ng sinabi ko, hindi taga Pampanga si customer. Bale, napili lang nilang mag-asawa na dito magpakasal sa Pampanga. Pilipina si bride and then foreigner si groom. Ayan. Bale, ombre effect ang design ng cake natin or yung pinaka-base cake natin. And then, ito na nga yung mga artificial flowers na nilagay natin. Buti nga nakakita ako ng mga ganitong color na artificial flowers. Malapit lang din dito sa may sa amin kasi wala na ring masyadong enough time kung sa online pa ako bibili. Kaya sobrang kaba ko talaga ng mga time na namimili ako ng mga flowers. Good thing talaga ay sagana sa Bulaklak yung pinagbibilhan ko na store. Pero if ever naman na wala akong nakitang ganitong mga colors ng flowers, meron naman din na akong plan B, which is mamimili na lang ako ng mga color white na flowers and then ipipaint na lang natin siya. At ayan yung toppers natin, Mr. and Mrs. Georgiev. Ayan, and until now, mano-mano pa rin tayong gumagawa ng mga name toppers natin dahil gaya nga ng sinabi ko, as of this moment, hindi ko pa naiisip na super kailangan ko na ng Cricut. Although, goal natin yan mga mi. Aside sa wedding cake natin, nag-additional order din si customer ng mini cupcakes pang giveaway nila sa mga ninong at ninang. Civil wedding kasi ito mga mi. And ang sabi ni bride ay wala naman talaga silang ganong kadaming bisita. So para sa ninong and ninang lang talaga yung mga pag-giveaways nila. Kaya sa akin na lang niya din in-order ang lahat. So ganyan lang din ka-simple. Ombre lang din yan na ivory and peach. And then, 3/4 ounce po pala ang size ng ating mini cupcakes. And kung napansin ninyo kanina, kung paano natin dinindikit yung mga mini cupcakes natin, gumagamit tayo ng glucose syrup. Kasi kapag tape, hindi siya gagana dahil yung liner ng ating mini cupcakes ay paper, hindi siya foil. Kung gusto ninyo na madikit siya ng tape, gumamit kayo ng foil liner. Pero kasi sa mga mini cups, mas prefer ko yung paper liner. Kung makikita ninyo, naglalagay na tayo ng ribbon. And then, yung pa-thank you na sticker natin, na tayo na rin mismo ang gumawa. Pa-freebies natin yan every time merong mga umu-order sa atin ng pag-giveaway. Ayan. Kasi syempre, mas maganda kung maayos na yung setup nung mga pag-giveaway ng mga customers natin. Kesa sa sila pa yung magdi-DIY, diba? Amazing! Tapos, bukod dito sa mga pag-giveaway na mini cupcakes natin, nagpadagdag din ng pag-giveaway si customer na regular sizes ng cupcakes na 4 pieces. Ayan, although hindi ko na rin alam kung para kanino to, kung para sa ninong ba, or sa parents, siblings, ganyan. Hindi naman tayo mga marites mi. At ganito ako maglagay ngayon ng mga cupcakes dahil nadala na ako doon sa ibang way ng pag-assemble. Yung ilalagay mo muna siya doon sa holder niya, tapos ipapasok mo sa box. Bumabagsak kasi yung cupcake, tumatama siya doon sa box natin, kaya ganun na, inassemble lang asawa ko yung tong para magkasya yung cupcake, 'di ba? Ang saya niya. Hindi ko na nilalagyan ng tape yan sa ilalim kasi mahihirapan yung kakain na kunin yung cupcake. Meron namang parang pang-lock yung pinaka-holder ng cupcake na yan, kaya for sure na hindi yan tatalbog. Not unless syempre sobrang bilis ka talaga sa biyahe. Kaya kapag kaganyan, kapag ka-pick up ni customer yung mga ganitong klaseng order, mag-set na lang tayo ng expectation at paalalahanan sila na ingatan yung mga pastries and cakes na pinipick up nila para hindi masira. At ito na ang final result! Wow! O diba, ang syala ng cake natin, napakasarap tingnan sa mga mata. And that's it for today. See you on our next video. Bye!